Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kaguruan from Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po yung update natin sa teacher na nanampal sa namatay na grade 5 pupil doon sa SDO Schools Division Office, sakop sa SDO Antipolo. So, ang Department of Education ay nagpataw ng 90-day o equivalent to 3 buwan na suspension para sa guro na sinasabing nagsampal sa namatay na grade 5 student. Ito ay isang preventive measure na ginawa ng Department of Education habang ang pagsisiyasat tungkol sa kaso ay nagpapatuloy. Kung matatandaan natin na ang mag-aaral na grade 5 pupil na si Francis J. Gumikib ay namatay umano sa edema sa ulo ayon sa death certificate nito na ibinigay noong October 5. So, doon ay may sinasabi din na isang suspected presumptive pulmonary tuberculosis at physical abuse of the child ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay. So, ito ay ayon sa isang forensic expert na maliban sa trauma, ang hemorrhage ay maaari itong maging resulta ng hindi karaniwang kinalagyan na tinatawag nating meningoencephalitis. Okay. So, ayon sa ina din ng biktima na ang 14 na taong gulang na mag-aaral ay sinaktan umano dahil nagpapatuloy pa ang kaso, sinaktan umano ng guro. Pagkatapos nitong magsumbong sa guro na maingay ang kanyang mga kaklase habang nagkakaroon ng pagsusulit. At ito ay nangyari sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. So, reminder na rin para sa ating mga teacher na sa DepEd Order number 40 series of 2012 sa ang Child Protection Policy na ito ay nagbigay daan na hindi pa nagbabawal ang corporal punishment sa pagdisiplina ng isang mag-aaral. Kaya dapat tandaan natin, ayon na rin sa ating DepEd Secretary, na wag nating galawin ang isang bata dahil tayo, mga teacher, ay maaakusahan tayo pwede magkaroon ng kaso ng abuse doon sa ating mga estudyante. Kaya ingat po tayo. Tandaan po natin na pwede po tayong makasuhan kapag nagkaroon tayo ng abuso sa ating mga estudyante. Okay, magandang araw po sa ating lahat na mga kaguruan. Patuloy po tayo sa pagtuturo. Magandang araw.